Sa maliliit at malambot na buhok bagsak tulad nito, ano ba yung bagay na gupit? Siyempre, try natin sa crop top. Pantayin muna natin yung bangs gamit ang ating trimmer. And then, pagpagan muna para hindi makati sa noo. Tanggalin natin na yung buhok dito sa may part na to. Mababa lang dito sa may puno ng tenga. Para hindi tayo mahirapang mag-blending, hindi masyadong mapataas. 1.5 na clipper guard. Yung paghagod, pagdadating dito sa gitnang bahagi, kontrolin natin para hindi masyadong mapataas yung pagkakabawas. Gamitan natin ang gunting kapag malambot yung buhok dahil sumusuksok yan. Para sakto yung pagkakabawas. Number 1 na clipper guard para unti-unti yung pag-blend niya, hindi mapuwersa. Kapag dinire kasi natin yan, maaaring biglang pumuti yan o masagad yung pagkakaputol. 0.5, malapit sa guidelines, hindi masyadong mapataas ang paghagod. Zero open. Kapag zero open, tumataas yung paghagod. Kapag naka zero close, pumupokus tayo sa guidelines. Ganyan lang yung pagtanggal ng guidelines para maging maganda yung ating ginagawang paggupit, hindi masyadong mapataas. Focus lagi tayo sa pinaka guidelines nito. Next natin, tanggalin natin yung mga dark spot para mabalance yung pag-blend niya, mas maganda yung transition gamit ang 0.5 na clipper guard. Kung ganitong klase yung inyong buhok, pwede kayo sa mga ganitong gupit. Bago natin ahitan, ayusin muna. Texture natin yung dulo o ipa-yung cutting natin para mabawasan yung bigat nito. Mas maganda yung pag-forma ng buhok kapag hindi masyadong makapal ang parting dulo nito. Ahitan. Pagkatapos nito, okay na. Pwede na kayong magsuklay sa ibabaw gamit ang ating suklay na malaki ang ngipin-ngipin. Lumabas na agad yung forma. Kung ganitong klase yung inyong buhok, try nyo na sa inyong barbero. Ipakita nyo lang yung ganitong klase ng gupit. Hindi po yan galit si Kuya, medyo nahihiya lang talagang ngumiti. Mga silent viewers at mga followers, maraming salamat po.